Hi po, I'm Mary and I am a PDAW designate from Taft Eastern Samar. When was the very first time that you considered yourself as black sheep? Ayun, parang yung sagot ko po sa tanong na yan is more of like hindi siya hindi siya early stage eh. Parang ever since alam kong kakaiba ko sa mga pinsan ko, alam ko na parang nale-left out ako pero hindi ko kino-consider yung sarili ko necessarily as a black sheep. It was just recently, parang 28 na ako ngayon, tas last year, parang after ko maging intentional sa healing process and improving myself, tas na-notice ko na, dun ko na-notice pala na parang may role na inassign sa akin that I didn't choose. So, recently lang, parang confirmation siya, hindi epiphany talaga. A year ago. Yes po. So ano yung nangyari during that time na that made you realize that you were a black sheep? Parang na-realize ko na black sheep ako, hindi dahil sa isang big event eh. More of regular days lang siya. Kaya talagang nag-stand out siya. Parang, ayun, napansin ko na lang na kahit anong pag-heal ko sa sarili ko intentionally and pag-attend ko ng therapy, pag learn ko ng mga healthy habits, parang ganun pa rin yung trato ng tao sa akin. Kahit lumaki na ako, nagbago na ako. Kasi nagbago ako nung nagkaanak na ako eh. Alam kong mas naging gentle ako towards myself and other people. Pero sabi ko, ba't ganun pa din? So, parang siya eh, quiet realization siya eh. Which is mas masakit. Kasi hindi siya na-trigger ng malaking event. More of like, ay ganito na pala yung buhay ko all along. So ano yung mga behaviors or traits na usually nakikriticize sa'yo? So yung mga nabanggit mo kanina na eto pala ako. So ano yung mga yan? Usually, pinaperceive nila sa akin as mali. Siguro, hindi siya isang bagay. More of like, yung way of life ko, the way I approach life, masyado akong straight to the point. May times din na naging detached ako sa family ko. Yun, parang naging point of parang topic din yon. Pero hindi siya isang bagay. More of like mga approaches ko in different things. Ang context po kasi sa family namin, since only child ako, ang comparison ko sa sarili ko is yung mga pinsan ko. Tsaka very tight-knit family din po kasi kami. So parang ang family unit namin is yung mga kapatid ng mama ko and yung mga pinsan ko. Okay. So how are you different with them? Ano yung mga specific points na kapag kino-compare ka with them, ano yung mga issue na nasasabi? More of, as I was growing up, parang sa academic achievements, natatalino sila. Tapos, mas composed yung demeanor nila compared sa akin na may pagka-loud ako or may pagka-straight to the point talaga sa pagsasalita. Yun. Doon sa family nyo, yung sa summer ka lumaki talaga? Sa Samar and sa Manila po. Palipat-lipat? Apo. Okay. So yung mga pinsan mo na doon sa summer? Sila dito na po sila nakabase sa Manila. Tapos kami sa Samar na kami. Okay. Pero during the time na malakas yung comparison? Yung time na malakas po yung comparison is college days eh. Yun sabay-sabay kaming nag-aaral lahat. So lahat kami nandito kami sa Manila. Yun po. Okay. So paano sino usually yung mga nagko-compare sa inyo?
Hindi po siya isang tao necessarily, eh. Parang more of like, moments na mafe-feel mo na or hindi siya comparison necessarily. Parang moments na mapapansin mo, bakit yung approach sa'kin iba? Parang same scenario, pero iba yung sasabihin ng mga tita and tito. Yung isa din sa mga realizations ko po na regarding sa first question na kung paano ko na-realize na black sheep ako is nung time na I was really actively trying to heal myself and napapansin ko na wala akong kakaibang ginawa to deserve yung treatment na kakaiba. Kasi kinumpare ko yung sarili ko sa mga pinsan ko and they were also doing what I was doing and vice versa. Iba lang talaga yung naging approach sa akin. Mga tito and tita, Yes po. parents. Parents, ang mama ko po kasi ano siya single mom siya. Tapos ang nagpalaki sa akin, ang nagfa-finance sa amin, yung mga kapatid niya. So parang mas heavy yung criticism from other people, mga tita and tito. Dahil sila yung financially responsible sa akin at that time. Parang common naman yun sa Filipino tradition. Okay, so ibig sabihin, kasama nyo si mama mo, and then mga kapatid niya, tas mga pinsan mo. Yes po. Ito one household. May time po Okay, na ganun. I see. And then during that time, si mother mo nag-work din. Hindi po. Yun na po yung parang ginagawa niya. Parang siya na yung nag-aalaga sa family namin. Okay. So during that time, so ang pinag-uusapan natin dito is one set ng tito-tita. Opo, parang magkakapatid sila. Tapos mga anak nila. Ganun po. So, kung ikaw tatanungin, ano sa tingin mo yung ideal child or ideal person for them? Ideal person. Siguro yung hindi pala sagot. Kasi parang doon kami nagkakaroon lagi ng friction na rationable ako . Pero hindi din naman ako yung rationable na nagmumura or more of like, ine-explain ko yung sarili ko. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa ng mga pinsan ko na ganun lang sila . Yun yung ideal siguro, yung oo ka na lang. Kasi parang may point din na, yun nga, yung comparison na na-realize ko din na, bakit naririnig ko to and hindi sinasabi sa kanila? Which is na-realize ko din po nung nagkaanak na ako na may mga bagay na nasasabi sa akin na hindi ko kayang sabihin ngayon sa anak ko. Which was unnecessary. Kapag halimbawa wala ka or nakatalikod ka, ano sa tingin mo yung mga sinasabi nila kapag pinag-uusapan ka? Okay. Nung inisip ko yung sagot sa tanong na yan, parang wala akong maisip na perspective nila about me pag nakatalikod ako. Kasi yung guardians ko and yung family unit namin, very reactive sila towards sa akin. Parang pag may napansin silang mali, agad nilang sasabihin. So it was too much for me growing up. To the point na pag inisip ko pa yung sinasabi nila nang wala ako in the room, parang mas lalo pa akong madadown. Kasi reactive na nga . Sinasabi na nila yung naisip nila, walang preno. So hindi ko na yun iniisip. Ano yung mga emotions na usually o during that time na mabigat? Ano yung mga emotions na na-associate mo sa home niyo? Okay. Yung emotions na na-associate ko sa home is ayokong umuwi. Parang may time nung college ako na talagang fully immersed ako sa studies na kung anong clubs or organization yung pwede kong sasalihan ko para lang di umuwi. Parang ako po kasi sa PNU ako nag-college . So, ang biyahe ko going to Cainta, pag bus 2 hours. Pero pag LRT, mabilis lang. Pinipili ko talaga umuwi ng so ganito ang routine ko. Papasok ako ng before 6 a.m.
nandun na ako sa school, kahit yung first class or first period namin is 8 or 7 or 10. Tapos, dun lang ako sa school. And then, after school, talagang papahupain ko yung traffic sa Taft Avenue before ako sumakay ng bus, which would take another 2 hours. Parang very avoidant ako sa bahay na kahit anong gawin ko sa labas. Basta ma-distract ako, basta hindi ako umuwi, basta may rason ako na hindi umuwi, gagawin ko. Yung mga experiences na to, paano siya naka-apekto sa kung paano mo pinaperceive yung sarili mo growing up? Kung paano ko pinaperceive yung sarili ko, very tender yung question kasi dati iniisip ko na hindi na kung paano yung treatment sa akin ng family unit namin is ganun din yung pagtingin sa akin ng mga tao. Parang kwento ko lang, may moment na kasi palasagot ako eh. So parang may moment na sinabi ko na hindi naman daw ako ganyan, sabi ni ma'am ganito, sabi na ng teacher ko. Sabi ng teacher ko matalino naman daw ako. Parang gumanon ako. Tapos ang sinagot sa akin, hindi ka naman nila nakakasama sa bahay eh. Ganon. Hindi ka naman nila kilala eh. So, yung paglaki ko, or yung growing up, parang I have this belief na pag may ibang taong nagko-compliment sa akin, na-appreciate nila yung warmth ko, yung intelligence ko, sinasabi ko na lang sa sarili ko na ay hindi lang talaga nila ako kilala. Which is naka-affect din sa the way I handled relationships and other relationships, whether platonic or not. Na parang pag maayos yung pagtrato sa akin, hindi ako sinasabihan ng masasama, parang ang nagiging perspective ko is, ay hindi nga pa ako kilala talaga. Yeah. Paano mo na-realize na possibly hindi ikaw talaga yung problem? Na-realize ko siya kasi 2016 na while I was studying, na diagnose ako with bipolar disorder because I attempted to commit. So parang during that time, passive yung healing process. Kasi I would just take meds, attend therapy sessions. Kasi yun yung sinasabi sa akin na ng parents ko na kailangan gawin ng taong may ganong condition. Pero nung 25 ako, nagkaroon ako ng anak. Doon ko sinabi na hindi pwedeng ganito na reactive, impulsive. Doon ko talaga binago yung sarili ko na sineryoso ko yung path to healing. Tapos, naging gentler ako, naging appreciative ako sa mga relatives ko, cousins and tita ko. Which I noticed they were uncomfortable na touchy ako. Kasi sa family namin, hindi common yung I love you, yung thank you, parang more of like, ganun na lang. Pero ako kasi expressive ako na I love you, thank you, ganyan. Tapos, nung na-realize ko na, or nung na-embody ko na, fully warm na talaga ako na tao, na hindi na ako detached from them. Kita ko na yung buong pagkatao nila as who they are outside our family, na minamahal ko sila for who they are. Tapos ganun pa rin yung pagtrato sa akin. Parang doon ako nagka-turning point na kahit gaano ko i-shape yung sarili ko to be the ideal kid or to be like my cousins or to be agreeable, to be an agreeable child, hindi na bago yung approach nila sa akin. Parang mas lumala pa nga nung nagkaanak na ako. Looking back, ano yung mga parts ng sarili mo na dati kinikriticize that has later become a strength? Yung parts ng sarili ko na kinikriticize is yung pagiging expressive ko, yung pagiging loud ko. Kasi naalala ko dati, yun yung one of the most common reasons na masisigawan ako eh. Yung ang ingay. Ganon.
Tapos, ngayon na malaki na ako, I'm working for the vulnerable sector. Napapansin ko, yung mga tao, nag-gravitate sila sa akin. Tapos minsan may thoughts ako na, ang dami namang bata dito. Ang dami namang tumatabi sa akin. Tapos yun na pala yun, na parang may gravitational pull na yung warmth ko that used to be na perceive as OA or pretentious, ganon. Kasi I love you nga ganon Pero yun, ngayon parang strength ko na siya na nasa vulnerable sector na ako. People seem to appreciate it. Okay. Paano mo i-describe yung family, yung relationship mo with your family right now? Right now, ano na kami, supportive from afar. Supportive ako sa kanila from afar. Tapos sila din, ganun din sila sa akin. Happy sila sa mga achievements ko working for the government. Tapos ngayon din kasi independent living na ako So mas manageable na yung conflict. Hindi na yung kagaya ng na parang may claustrophobic feeling sa bahay. So yun, mas manageable na. Okay. So if you were given a chance to rewrite your life story, so meron ka bang, ano yung either i-emphasize mo or papalitan mo? So ang sasabihin mo is, if I were to rewrite my story, I would. Okay? So 3, 2, 1, go. If I were to rewrite my story, I would focus on the good things or the good people surrounding me. Kasi growing up, being assigned as the black sheep of the family or being assigned that role, may mga taong magsasabi na, kaya ka mabait, kaya ka warm, kaya ka ganyan. Kasi alam mo yung pinagdaanan ng mga taong left behind. Especially kasi ang work ko is related to vulnerable sector. So I'm inclined to hear those who are designed by the system to be left behind. So parang hindi ako naging mabuting tao dahil dun Hindi yun yung reason or yung catalyst ng pagiging ganito ko ngayon. Yung reason for me being a good person is the people that showed me na hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko para makareceive ng kindness, ng empathy. Kasi without the good people na that made me believe in myself again, yung mga masasamang nangyari or pinagdaanan ko and mga narinig ko as a black sheep, parang yun lang yun masama lang siya Pero with them on the picture, parang, okay. Pwede pala na hindi ganon. Okay. Ano yung message na may bibigay mo to those who also identify themselves as black sheep? Okay? Yung message na mabibigay ko is, may nabasa akong quote na talagang nagsistick siya sa akin until now. Parang, when you grow up in a burning house, you think the world is on fire. Which means for me na hindi dahil sa family mo or sa unit nyo, iba ang pagtrato sa'yo. Huwag mong ipaperceive na sa labas ng bahay nyo, ganun din yung tingin nila sa'yo. Which is, very pinagpapasalamat ko sa mga katrabaho ko, sa PWD of my municipality, and sa mga nakikilala kong bagong tao ngayon na pinapakita nila sa akin na I am more than the role I was assigned to be sa family namin. Yun, mahal ka ng mga tao. And hindi mo fault na naghahanap ka ng warmth ng family outside your biological family. Tingnan mo ngayon, ang pag-perceive ko subconsciously sa unit namin sa trabaho ay ito si ma'am.
ano ko siya, para ko siyang ate. Ito si ma'am, para ko siyang mother figure. Ito si sir, para ko siyang father figure. Which is good kasi pag nagkakaroon kami ng conflict, at the end of the day, hindi ko na question na, hindi na kagaya dati na pag napagsabihan ako, sasabihin ko, ay, grabe, ang tanga-tanga ko sa topic na to. Ang mali nung ginawa ko. Ngayon, more of like, sinabi nila yon kasi gusto nilang makorek yung ano, hindi siya parang hindi siya parang hindi nga na determine yung worth or yung care nila sa akin.